intracerebral hematoma yan. O, so pag kami na nasabi, well, kapit-bahay na stroke. Sige nga, patingin ng CT scan. Tingnan mo na lang. Sakit na, May intracerebral hematoma. Para kami yung doktor. Okay, yan ang itsura ng CT scan. Okay, ang normal, ganyan. Wala kang lesion, wala kang puti na makikita. Yung pagdudugo, usually puti yan. Ayan, ganyan. So ito, sa loob na loob. Hindi epidural sa labas, hindi subdural sa loob, hindi, sa loob na loob siya. Intracerebral. So, i-back mo lang muna. Paano ba nangyayari yung ganyan mga pagsabog? Ayan. Kasi nga, may mga arteries na nagsusupply sa brain na pwedeng yun yung magbara. Ayan. So, kung yung nagbara dito, bago pa lang pumasok sa utak, yan yung epidural. Wala pa sa loob Nasa labas pa lang. Okay, paano ba nagbabara? Let's proceed. Sige pa. Ayan, yan ang itsura ng bara na tinatawag or ng clot. They call it fibrin clot. Usually, ang RBC o red blood cells, yung mga yan, dapat spacious yan. May space na nagtatravel sa loob ng blood vessels. Hindi siya dapat magkakadikit o magkakasamang dikit-dikit. Pag yan nagdikit-dikit, yan yung clumping na tinatawag. Yan yung pwedeng bumara sa mga ugat na nagtatraffic o nagbabottleneck. So dapat magkakahiwalay siya. Yan ang healthy, magkakahiwalay. Ito yung itsura ng clot. Next. Usually, from our heart to our brain, may daluyan yan. Kumbaga sa highway, lahat ng dugo na nagmumula sa puso, pumupunta sa utak, pumupunta sa lungs, pumupunta sa liver, pumupunta sa organs, sa mga ibang systems ng ating mga organs, umiikot sa buong katawan. Ayun, makikita nyo. From our heart, may mga ugat na pupunta sa utak, may mga ugat na pupunta sa iba't ibang parte ng katawan. So, anumang bara or fibrin clot, pwedeng umikot-ikot sa loob ng katawan kapag yan nagsimulang mag-clump. Okay? Pwedeng magbara dito sa loob. Pwedeng magbara bago pa lang pumasok sa loob. Pwedeng magbara naman sa utak. Iba-iba. Pwedeng magbara sa legs. Kaya may napuputulan ng paa. Next. Ayan. Usually, pag nagbara sa daluyan ng puso, this is the heart. Para tumibok ang heart po muscle. Para tumibok yan, kinakailangan ng blood flow. Kasi sa blood flow, bukod sa dugo ang ibinibigay nun, may nutrients, may oxygen. Paano kung ito yung ugat? Pag pinalaki ayan, nagkaroon ng atherosclerotic plaque. Meaning yung mga cholesterol na kinakain natin, nag-accumulate, tumigas, nag-traffic. Tapos doon bumara yung thrombus o yung clot. So pag nagbara yan, yung dugo, hindi na makakadali doon. So hindi titibok yung puso. Or tumibok man, abnormal yung tibok. O titibok yung ibang ventricles, yung ibang atrium, pero yung particular na muscle area na yan, hindi titibok. So doon nagkakaroon ng problema. Kung sa puso, kanina nakita natin kung sa utak, ito naman kung sa puso. Next. Ayan. Cholesterol plaque. Ibig sabihin pala, yung mga kinakain-kain ko mula nung ikay bata hanggang ngayon na nagkaedad ka na mataas sa cholesterol, most of it hindi natin nilalabas. Mahigit sa kalahati nun, natitira sa loob ng katawan. Akala mo yung taba na kinakain mo, ayan, buti sana kung nandyan lang. Nasa loob ng katawan, nasa linings, ayan, cholesterol plaque. Nasa loob ng ating daluyan ng dugo. Kung ito yung daluyan ng dugo, ayan yung mga cholesterol, nandyan sa loob. Nag-derby ka matay, pwede magbara. So that's very, very dangerous. Okay? So dapat ang daluyan ng dugo, yung malaking yan. Butas yan. Pero yung butas, eto na lang. Next. Ito yung iba't ibang uri ng pagbabara. In short, iba't ibang uri ng traffic. Kung yan yung puso natin, eto, nakalagay 99% blockage. Pwede pang 1% yung makadaan. Pero usually, pagka ganyan, binabypass na yan. Pwedeng 100% block. Ito, 30% block. Kunwari, ito yung puso mo. Ito yung mga arteries na nagsusupply. Barado to, tsaka ito. Kaya may nakakarinig ka ng triple
Ibig sabihin, 3 artery ang niretoke. Kasi nga, hindi lang isa. Nung sinilip, naku po, 3 artery yung kailangan i-reconstruct, kaya triple bypass. Nasisilip yan. Okay? Sa mga angiography na tinatawag, makikita, 4 na yung magbabara sa'yo, kaya quadruple bypass. Kasi nga, dahil sa maliliit na daloy na yan yung pwedeng magbara. Iba-iba itsura, pwedeng ganyan, pwedeng ganoon. Okay? Basta laging nagsisikip. Bakit nagsisikip? Dahil sa diet. Mataas na pagkain ng mga kolesterol, tapos hindi naman nagdi-DHA. Kasi ang DHA nakakatulong dito, mamaya malalaman nyo paano. Next. Ano ba yung tsura ng atake? Ayan, nawawala ng buhok. Biro lang. Usually ang atake, kanina may buhok yun eh. Ang atake is manifested by deep chest pain. Parang may nakadagan, pero wala namang nakadagan. Kaya misis, pag sinabi ni Mr. parang may nakadagan. Hindi ka naman nakadagan. Dali mo na sa ospital. Diba may ganong feeling? Diba kahit naglalakad na parang may nakadagang simento. Diba nahihirapang huminga. Yung hindi normal yung pakiramdam niya, chest pain. Okay? Next. Ayan. Ang Colidus or ang DHA nakaka-reduce ng clumping ng platelet. Ang platelet is part of the red part ng dugo natin yan. Kasama ng mga red blood cells niya na dumadali pa ikot-ikot sa buong katawan. So, naiiwasan niya magdikit-dikit. Ang Colidus, nakaka-reduce din ng platelet and vessel wall interaction. Bakit? Pinadudulas niya yung daloy. Okay? Pinadudulas yung daloy. Kahit may konting bara, dumadaan lang. Lumalabnaw ng konti yung dugo natin para wag magdikit-dikit doon sa mga traffic areas. Next. Improvement, on the elasticity of endothelial linings. Minsan, guys, reaction ng katawan natin, pag ito, malapit na magbara, traffic, ang ginagawa ng katawan natin, para wag magbara dyan, pinapalobo yan. Naman. So, lumulobong ganyan yan, para ma-compensate yung pagbabara. Para mangyari, lulobo ka ganon, pwede pa rin daluyan ng dugo. Mekanism ng katawan yan na nag-a-adapt. Pero dahil sa paninigarilyo, tumitigas yan. Pag mababa ang DHA sa katawan, hindi siya nagre-react. Magbabara na, pababayaan niya lang. Okay, the good thing with the DHA, elasticity ng endothelial lines, mas nagkakaroon ng ganyang mechanism. Next. Reduction in inflammatory response. Pagka nagkaroon kasi ng bara, dumidikit yung mga platelets dyan, nagkakaroon ng inflammatory reaction. The good thing with DHA, nire-reduce niya yung inflammatory response para wag tuloy-tuloy magbara. What else? Decrease blood pressure. Okay? Pinapababa niya yung blood pressure para bumaba rin yung risk na magbara. What else? Decrease the blood lipid or triglyceride, yung blood cholesterol, pinapababa niya rin. Particularly the bad cholesterol. Improvement in cerebral arterial activity. Yung blood flow sa utak, mas gumaganda. Nakakaiwas sa atake sa utak. Decrease blood viscosity. Yan, pinapalabnaw yung dugo. Yung lapot, pinapababa niya. So, lumalabnaw ng konti. Next, decrease resting heart rate. Pinapabagal yung pagtibok ng puso para wag magkaroon ng atake, whatever. Next. Usually, kapag nagbara, yan yung itsura. May pagbabara malapit sa paa, nabubulok, nagagangrene. Yung buong paa, isang daliri lang sa paa, pwedeng yung sugat, matagal gumaling. Bakit? Barado kasi yung blood flow ron, walang pakiramdam yung kamay, walang pakiramdam yung paa. Actual picture would be looking like this. Akala mo nasunog. Yung pala, barado lang. Usually nangyayari yan, lalo na pag may diabetes. May diabetes na, mataas pa cholesterol, high blood pa. Nagbara pa. Okay? Akala mo nasunog pero wala lang blood supply yan. Next, nagagangrene. Ayan, ang recommendation ng American Heart Association is kumain ka ng isang buong tuna or salmon kasing size ng 2 kamay mo. In short, ito yung kamay mo, 2 ganyan. Ganyan kalaking isda na salmon or tuna every day. Ang lansa mo na nun.